What's up guys, ito naman po si Kuya Sir at ako na naman po ay may share sa inyo tungkol sa Meta Verified or blue check na sinasabi. So required ba 'yan no sa mga content creator gaya natin no? So pag-usapan natin 'yan sa video na ito. So yun nga guys no. So kayo din siguro ay meron na kayong Meta Verified na sinasabi no? Yung katulad po nito guys. Makikita nyo po 'yan sa inyong profile. So, pwede nyo po yung i-check dito. Wait lang nga guys, balik tayo sa profile ko. So, meron po yung ganito. Okay? Pasensya na po, gamit ko ay PC. Okay? So, ito guys, dito po sa 3 dots na to, meron din po niyang ganyan sa phone. Nakikita nyo po dito ay merong Get Meta Verified. No, ito po yan. So, pag click nyo po yan, kung kayo po ay eligible na sa Meta Verification, kayo po ay mag-set up ng inyong payment, no? Kayo po maglalagay ng inyong payment. Ito po ay 500 pesos a month. Monthly po ang subscription yan. At hindi po yan available sa lahat ng bansa at lahat ng creator, no? Hindi po yan, kunyari ako, lahat ng nakikita nyong creator ay mayroon pong invitation, hindi po. Ito po ay binibase po ni Meta sa activity ng account, sa linis ng account, sa popularity ng account, no? So, depende po 'yan sa gumagamit ng account, no? So, depende po 'yan din sa tagal na nung account, kumbaga established account. So, yun lang guys ang requirements niyan. At ito po ang pwede niyong makuha kapag kayo po ay nag-subscribe sa kanilang verification, no? Sa Meta Verified or sa Blue Check. So, yung Blue Check po ay magkakaroon po kayo ng verified badge, which is nga ito nga. So, magkakaroon po kayo ng iba't ibang klaseng benefits, no? Gaya ng pag-iwas sa mga posers, no? Yung mga posers po ay yung mga gumagaya ng account natin, ng name, ng details, no? Hindi po nila yan makokopya. Kasi kapag kayo po ay naka-verified, it means kayo po yung naunang nagpa-verify kay Meta. So kayo po yung pinaka-authentic, no? Kayo po yung pinaka-legit na sinasabi. So sa madaling salita, kahit gumawa, kunyari ako po si Sernan, ay may gumawa po ng account ko ng ibang tao at siya po ay gumawa ng payment account, payment method, hindi po siya i-verify ni Meta kasi nga may verified na account na Sernan din. Okay? So, lahat po ng documents na ipapasa nyo dyan, ID, lahat po ng pangalan nyo po, ang bank account nyo, lahat po ay naka-verified under your name. No? So, hindi po yan pwedeng ma-duplicate. No? Yun po, isa yun sa mga magagandang benefit. No? Sumunod ay yung Meta-verified support. No? Kapag kayo po ay may Meta-verified support, kayo po ay exclusively makakapag-PM sa kanilang help and support, no? Kayo po ay makakapag-chat directly sa kanila. So kayo po ay magkakaroon ng communication sa mga Facebook technology team, no? So, or sa help and support nila kung kayo po ay may concern sa inyong account, no? Kung may violation po kayo at meron kayong hindi maintindihan sa Meta, pwede niyo pong itanong directly doon kasi kayo po ay Meta verified, no? So, sumunod ay yung enhanced profile, no? Madadagdagan po kayo ng power para mag-add ng links and images to your creator profile, no? So, ito po ay magandang feature kasi po may mga links po kasi si Meta na nire-restrict, no? So, meron pong certain websites or links na hindi ina-allowed si Meta na i-post sa inyong profile. So kayo po ay magkakaroon ng power na i-post yung mga yun, no? Pero depende po yun sa post, bawal po yung mga pinagbabawal na links at websites, ha? Alam nyo naman na po yun. So kasama din po dyan yung mga images, no? So meron din po kayong additional na exclusive stickers na pwede nyong i-add sa inyong stories or yung sa mga reels nyo. So exclusive lang yan sa mga naka-Meta verified, no? So sabi ko na kung ano yung mga laman, no, ng benefits ng pagiging
Meta verified or magkakaroon ka ng blue check. So, okay yun. So, ano nga ba ang dapat mong gawin? Dapat ka ba meta verified? So, ang sagot ko po ay hindi muna. Okay? Lalo kung kayo po ay nagsisimula, hindi po siya required kasi po may bayad po ito. No, 500 po ito per month, no. So, hindi po siya applicable sa mga nagsisimula pa lang at hindi pa kumikita. Or kung kumikita naman po kayo or kung maliit lang ang sinasahod nyo sa Meta, ay hindi pa rin po siya required. No? Kasi hindi mo siya hindi required, hindi pa siya necessary. Okay? Pinifix ko lang yung term ko, so hindi po siya necessary para sa mga baguhan. No? Kung kayo po ay malaki ng content creator, maabot na kayo ng 20k, 30k subs or followers rather, no? Kayo po ay may mga ganun na 100k pataas. Required na po talaga yan kasi nga kayo po ay lumalaki na, so marami nang gustong umatak sa inyo. So para maprotektahan ang inyong account ay yun po ang gawin ninyo. So yun lang guys, kung may natutunan kayo, maraming salamat sa pakikinig sa akin, at kung gusto nyo pang may malaman tungkol dito ay feel free na mag-comment sa akin, at kung may tanong pa kayong iba tungkol sa ibang dapat nyong malaman sa Meta, pwede nyo po akong tanongin. So thank you, maraming salamat. Pakibisita na rin po yung aking YouTube channel. Okay? Thank you, maraming salamat. God bless.